Welcome to the Word of God, SOAR International Ministries Incorporated. It is Christ-centered and Holy Spirit-empowered ministry, teaching the Word of God in the power of the Holy Spirit. Theological na kahulugan ng pagpapako sa cross ni Jesus Christ. Bakit ipinako si Jesus Christ sa cross? Ang teolohikong kahulugan ng pagpapako sa cross ay nag-ugat sa pagpapalit, nagbabayad salang sakripisyo ni Jesus na ipinagkasundo ang sangkatauhan sa Diyos sa pamagitan ng pagbabayad ng multa para sa kasalanan. Pagbibigay kasiyahan sa banal na hustisya at pag-aalay ng kaligtasan. Ito ay kumakatawan sa isang great exchange kung saan kinuha ni Kristo ang kasalanan ng tao at nagkaloob ng katuwiran, nag-aalok ng kapatawaran at sinisira ang kapangyarihan ng kamatayan. Mga pangunahing kahulugan sa teolohiya. Number 1, substitutionary sa pagbabayad sala, atonement. Si Jesus ay namatay sa lugar ng mga makasalanan upang bigyan kasiyahan ang banal na katarungan ng Diyos. Tinanggap niya ang parusang nararapat sa sangkatauhan. Sinasabi ito sa 1 Peter chapter 2 verse 24. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Sinasabi rin ito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan, upang sa kanya'y tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Summary: hindi tayo maaaring mamamatay para sa ating sarili at mag-alay ang ating dugo sa Diyos, dahil tayo ay makasalanan at ang ating dugo ay nabahiran ng mga kasalanan. Sa makatuwid, hindi tayo kwalipikado. Sa halip, kinuha ng ating Diyos na si Jesus Christ ang lahat ng ating mga kasalanan sa cross upang tayo ay mamatay sa ating makasalanang pamumuhay at mabuhay para sa katuwiran sa mata ng ating Diyos. Dahil ang dugo ni Jesus Christ ay walang kasalanan, iyon ang tinatanggap ng Diyos. Number 2, pagtubos, redemption, ay ang pagkilos ng Diyos sa pagbili o pagliligtas
sangkatauhan mula sa pagkakaalipin sa kasalanan, kamatayan at kasamaan sa pamagitan ng mamahaling sakripisyo ng dugo ni Jesus Christ. Ito ay kumakatawan sa isang spiritual na pagpapalaya na binabago ang mga mananampalataya mula sa mga alipin tungo sa kasalanan, tungo sa mga inampon ng Diyos. Nag-aalok ang kapatawaran, kalayaan mula sa batas ng sumpa at nag-aalok ng buhay na walang hanggang. Sinasabi ito sa Ephesians chapter 1 verse 7. Sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Sinasabi rin ito sa Galatians chapter 3 verse 13. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y maging sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Sinasabi rin ito sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. Nalalaman ninyo kayo'y tinubos mula sa iyong walang kabuhulang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa iyong mga ninuno, hindi ng mga bagay sa nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Summary. Diyos ko, kahanga-hanga mo. Iniligtas tayo ng Diyos ng mga tao mula sa pagkaalipin sa kasalanan, kamatayan at kasamaan sa pamamagitan ng mamahaling sakripisyo ng dugo ni Jesus Christ. Ito ay kumakatawan sa isang spiritual na pagpapalaya sa ating buhay na binago tayo mula sa mga alipin tungo sa kasalanan, tungo sa mga ampon ng Diyos, nag-alok ng kapatawaran, kalayaan at pagkaalipin sa kasalanan at nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggang. Number 3, pagkakasundo ay ang pagpapanumbalik ng nasirang pagkakasundo na ginagawang pag-aaway sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan at sa pagitan ng mga tao na pinasimulaan ng Diyos sa pamagitan ng sakripisyong kamatayan ni Jesus Christ. Sinasabi ito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 19. Lahat ng ito ay mula sa Diyos, na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili
sa pamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagsundo. Sinasabi rin ito sa Colossians chapter 1 verse 20. At sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ang Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit na ginagawa ang kapayapaan sa pamagitan ng dugo ng kanyang krus. Summary. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan ni Jesus Christ sa cross, ibinibalik ni Jesus Christ ang ating relasyon sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan. Para sa ating mga tao, kailangan natin aminin ang ating mga kasalanan kay Jesus Christ. At sa pamagitan ng pananampalataya ay tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas, Panginoon at Diyos. Pagkatapos ay ibabalik ang ating Diyos ang ating relasyon sa atin. Patuloy na lumago kay Kristo sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia, pagdalo sa paglilingkod sa simbahan, pagdarasal sa ating Diyos na si Jesus Christ. Number 4. Pagpapalubag loob. Pagtatalikod sa puot. Ang pagkilos ng pagpapatahimik o pagtalikod sa matuwid na galit ng Diyos laban sa kasalanan sa pamagitan ng sakripisyo, kamatayan ni Jesus Christ. Ito ay nagpapahiwatig na si Jesus Christ ay tumanggap ng kaparasuhan sa nararapat sa sangkatauhan na inalis ang hadlang ng banal na paghatol at nagbibigay daan sa pagkakasundo sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan. Sinasabi ito sa 1 John chapter 2 verse 2. Siya ay kabayaran para sa atin mga kasalanan at hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Sinasabi rin ito sa Hebrews chapter 2 verse 17, kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay, upang siya ay maging maaawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Sinasabi rin ito sa Romans chapter 3 verse 25 na siyang
inialay ng Diyos bilang handog na pagtubos sa pamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanan na gawa sa nakaraan. Summary. Tunay ang kamatayan ni Jesus ay nagsilbing nagbabayad salang sakripisyo na nagbigay kasiyahan sa katarungan ng Diyos, na nagpapahintulot sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at para sa ating kaligtasan. Ang pagkilos ng pagpapatahimik o pagtalikod sa matuwid na galit ng Diyos laban sa kasalanan sa pamagitan ng sakripisyong kamatayan ni Jesus Christ ay tinatawag na pagpapalubag loob, propitiation. Number 5. Tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Sa pamamagitan ng pagkamatay at pagbangon, natalo ni Kristo ang kapangyarihan ng kasalanan, ni Satanas at ng kamatayan. Sinasabi ito sa Matthew chapter 28 verse 5 and 6. Ngunit sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, "Huwag kayong matakot, sapagkat nalalaman kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito, sapagkat siya'y binuhay tulad ng sinabi niya. Halika kayo, tingnan ninyo ang dakong hinihigaan niya." Sinasabi rin ito sa Colossians chapter 2 verse 15. Inalisan niya ang sandata ng mga pinuno at ang mga may kapangyarihan at siya'y ginawa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamagitan nito. Sinasabi rin ito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 55 to 57. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoon Jesus Christ. Sinasabi rin ito sa Hebrews chapter 2 verse 14 to 15. Kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya'y man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamagitan ng kamatayan ang kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa makatuwid
ang diablo at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkakalitin. Summary: si Jesus Christ ay may tagumpay laban sa kasalanan sa cross. Tinalo ni Jesus Christ ang tibo ng kamatayan sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay mula sa kamatayan. Nilupig ni Jesus Christ ang diablo. Ang ating Diyos na si Jesus Christ ay makapangyarihan, ang makapangyarihang Diyos. Number 6. Pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Ang pagpapako kay Jesus Christ sa cross ay ang pinakamataas na pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Kung saan si Jesus ay kusang loob na sumuko sa kamatayan, ito upang iligtas ng sangkatauhan. Sinasabi ito sa John chapter 3 verse 16 to 17. Sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinuman sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamagitan niya. Summary: tunay na mahal tayo ng Diyos, kaya ibinigay niya sa atin ang kanyang kaisang-isang anak. Si Jesus ay naparito sa mundong ito upang iligtas tayo sa ating makasalanang buhay. Ano ang gagawin ko ngayon para mapatawad ang aking mga kasalanan? Sinasabi ng Biblia sa 1 John 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuhan. Dapat natin ipagtapat ang ating mga kasalanan kay Jesus Christ upang ang ating mga kasalanan ay mapatawad at malinis tayo o linisin tayo sa lahat ng kalikuan. Sinasabi rin ito sa Acts chapter 4 verse 12, walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Walang makapagliligtas sa ating mga kasalanan maliban kay Jesus Christ. Sinasabi rin ito sa Romans chapter 10 verse 9 and 10. Sapagkat kung ipahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig si Jesus Christ na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong
puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay ay maligtas ka. Verse 10, sapagkat sa puso ang tayo'y nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap, at sa pamagitan ng bibig ay nagpapahayag, kaya't naliligtas. Let us pray. Manalangin tayo. Susunod po kayo sa akin. Jesus, ipinakikita ko ang aking sarili na sandaling ito bilang isang makasalanan. Kinikilala ko na ako ay isang makasalanan. Nagkasala ako sa iyo, Jesus. Ako ay tunay na nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan na aking nagawa laban sa iyo, Jesus, simula sa aking kabataan hanggang ngayon. Ikinalulungkot ko ang aking mga kasamaan, ang aking immoral na kalikasan, ang aking hindi patas na pag-uugali, ang aking masasamang pag-iisip, ang aking pagmamataas. Ako ay nagsinungaling ng maraming beses. Ang aking mga pagsalangsang laban sa iyong banal na batas. O Diyos, maawa ka sa akin at patawarin mo ang lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo ako, dalisayin mo ako sa kaibuturan, O Diyos. Sa pamagitan ng pananampalataya, tinatanggap kita, Jesus Christ, bilang aking tagapagligtas, Panginoon at Diyos. Naniniwala ako na namatay ka para sa aking mga kasalanan sa krus, na ikaw ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Jesus, salamat sa pagligtas mo sa akin mula sa pagkakaalipin sa kasalanan, kamatayan, at kasamaan sa pamagitan ng mahal na sakripisyo ng iyong dugo. Jesus, salamat sa iyo dahil ikaw ang perpektong kordero ng Diyos na nag-aalis ng aking mga kasalanan. Jesus, salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Nagpapasalamat ako sa pagdadalisay mo sa akin mula sa lahat ng kalikuhan. Jesus, mahal kita. Mula ngayon ay akayin mo ako ang aking buhay sa kabanalan at katuwiran. Patnubayan mo ako at protektahan mula sa pagkakasala sa iyo, Jesus. Nagpapasalamat ako sa iyo, Jesus Christ, sa biyaya, pag-ibig at awa mo sa akin. Amen. Let us pray for your healing. Let us claim Isaiah 53:5 and Acts 10:38 for your healing. The Bible says in Isaiah 53:5, but he was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed.
and in Acts chapter 10 verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. Father, in the name of your only begotten Son, Jesus, I pray for those who are listening to give them spiritual healing, emotional healing, physical healing. Oraya Shanda Koramakanda. I pray for the restoration of broken relationship with you, Jesus. I pray for the restoration of broken relationship between husband and wife. I pray for the restoration for children and parents. Iyarakaya Shanda Kuramakanda. I pray that you will protect them from any kind of sickness, diseases, and viruses. Lord Jesus, for those who are sick with different kinds of cancer, different kinds of heart diseases, high blood pressure, Jesus, rebuke these different kinds of cancer, different kinds of heart disease, high blood pressure, be healed in Jesus' name. Jesus, give them wisdom, guidance, and direction as a parent to be good example for their children. Jesus, I pray that their children are obedient to you, Jesus Christ, and their parents. Jesus, cover them with your most precious blood. Forgive their sins in Jesus' name. Jesus, bless their families, those who are studying in the elementary, high school, and universities. Give them wisdom to have good grades. Jesus, Lord, I ask for their guidance that they will be successful in their studies and give them a place of work after they finish in colleges and universities in Jesus' name. Jesus, thank you that you are the same yesterday, today, and forever. Thank you, Jesus, that you heal us today. Thank you, Jesus, for healing us. Amen. This is the end of our study. If you are being touched by the love of Jesus in this teaching, with my permission, you can share this teaching in your Facebook or different forums to your friends and relatives by sending them the YouTube website link to this teaching for the glory of our God, Jesus Christ.